Magandang umaga mga audience natin na gustong nakikinig sa talk natin. Bago ang lahat, magpasalamat muna tayo sa mga taong naging way na tuloy-tuloy itong talk natin. Dahil sa kanila, patuloy itong talk natin. At yung requirement pala natin is iba na. Dati, isang babae lang yung kailangan natin. Isang monthly basis, ladies in red, ate matanda at kabata. Pero ngayon, pwede na lahat. Pero ang kaalaman is pang high school lang. So, ang kailangan lang po natin is mag-practice yung tinatawag natin forgiveness. Sa tema po yan ang talk natin. Dahil kung marunong kang mag-practice ng forgiveness, pasok na pasok po kayo sa kaalaman. Kasi yung ito pong usapan natin isa usapang pang-marites to. So kayo dyan, mga marites, mahilig mag-marites. Hindi yung pangalan ni Marites, iba yun. Pagmamarites ay pasok na pasok sa fans club ni Hashim, ni Krishna, ni Allah. Kasi naman tawag natin. Sa federasyon ng mga marites. Okay? So, kasama na kayo mga handsome, tall, and dark na mga guys dyan. Pasado kayo. Ngayon, may mga bagay tayong dapat linawin. Kasi, yung may mga nasabi tayong mga bagay na sa totoo lang, medyo hindi madaling makuha. Kasi, akala mo, pag pinakinggan mo, nakuha mo agad. Pero hindi, ang pala, medyo mahirap siyang kunin. Kasi, pag pinakinggan mo, akala mo simple yung bagay. Pero, mamaya-maya, pagtapos yung makinig, kung ano yung babala, yun pa yung ginagawa natin. Alam mo yung sinabihan kang bawal to tapos ginawa mo. Sabihin sa'yo na, yung dumi ng manok, excess ng manok, mabaho yan. Pero pag nahawakan mo, minsan yung ginagawa, kasi inaamoy pa natin kung mabaho. Pero alam mo na mabaho. Ganun minsan yung ugali natin. Ang hilig tayo sa ganyan klaseng practice. Aamoyin natin kahit na mabaho. Pero alam natin mabaho. Alam mo ganun. Mainit pero hawakan mo pa rin. Meron mga ganong klaseng tao. So, dahil yan, hindi sa bobo sila. Kasi sa mga bobo dyan hindi kayo kasama dito. Hindi dahil sa may ugali tayo minsan na medyo mabagal tayo mag-process. Slow learner. So, ganun yan. So, ngayon, dahil sa slow learner tayo, medyo, minsan abutin pa ng 5 taon, 10 taon, para makuha natin isang idea. So, wag magmadali. Ngayon, dahil pang high school to, gawin natin napakasimple. So, walang coincidence dito. Kung kayo ay nagkataon na nakinig dito, walang coincidence. Hindi po nagkataon na nakinig kayo. Tama na yung time actually. Kaya lang minsan, matagal. May ugali pa naman minsan tayong iba sa atin. Tayo. Na gusto nating magmadali. Yung kating-kati ka na ba? Taing-tae ka na. Hingi ka na. Kasi sa makain. Magmadali. Pero sa totoo lang, kailangan antayin. Kasi wala namang itinanim na magbubunga agad. Ganun, medyo matagal yan. So, papasok din yung isa nating usapan mamaya sa karne. Ngayon, ang dito is yung spiritual practice.
o yung pamaraan ng mga sadhu or spiritual master, guru, acharya, mystic mentor, mga truthful na tao, Balshan ganito yun. Minsan, yung nababasa natin, yung sinasabi ng iba, sabi na napakahirap. Napakahirap. Hindi mo makuha. Ganun din yan pag nag-study ka ng mathematics. Napakahirap. Ay, wag mo na, ituro ka lang ng ibang subject, wag lang math. Pero pag na-intindihan mo yung pamaraan, kahit na yung pakinggan mo yung mga mathematicians magsalita, hindi mahirap. Ang ano natin is yung attitude natin, yung ugali natin, yung pag-ugali natin sa learning. May ugali tayong gusto natin malaman natin agad. Dito natin gagawin yung steps, yung process. Para ka kasing ano yan nag-aaral ng isang subject. Sabihin natin sa second level, mas mataas, may nililigawan kang person, babae. O ikaw, babae, nililigawan ng isang lalaki. Medyo matagal-tagal. Pero medyo pag nag-click kayo, hindi naman matagal. Kaya lang medyo, minsan nawawala na yung nawala yung learning process, kaya nasisira din sa bandang huli. Yung learning process yung problema din. So, lahat. So, sa religion ni sino yun Tom Cruise yata yung sa Dianetics, pag nag-aral ka ng isang bagay, dapat parent na dapat. Ang kailangan ay bago ka mag-transfer sa isang idea, alam na alam mo yung binabasa mo. Kasi baka iba yung binabasa mo, iba yung pagkaintindi mo. No, ngayon, ito yung problema. Pag nagbasa ka ng mga kasulatan, ng mga ibang writings, merong iba dyan, pag nagsulat sila, o nagsasalita sila, ang tawag natin dito is double talk, double think. Ibig sabihin, sabay-sabay yung idea na parang opposite ng idea. Kaya nga minsan may kasabihan sa fourth way, kay Gurujet, alam mo yung parang trabaho to ng mga, yung sa occupational duty, yung sa mga military, yung sa mga pulis. Yung pag nagsalita sila, iba yung ibig niyang sabihin. Ganon yan. So, pero yung mga sadhu, since truthful sila, straight talaga yung sinasabi nila. Kung ano yung sinasabi nila, yun talaga yun. So, minsan, yung kulang sa atin. Pag may sinasabi tayo, dapat yun na yun talaga. Pero minsan, may mga ginagamit tayong mga words na akala mo yun na yun, pero hindi pala yun. So, ngayon, ulitin ko, once na nakakita ka ng sadhu, yung sadhu mag-guide sa'yo, yung lesson na ituturo niya sa'yo, hindi ka mahihirapan. Madali. Actually, ang hindrance or barrier or nahihirapan ka intindihin yung simple yung sinasabi. Kasi, baka may intermediary, may iba pang tao nag-interpret sa'yo. O, yung false ego natin, yung pride natin, na mas matalino pa tayo sa nagtuturo sa atin. Yun yung problema dyan. Vanity, ang tawag yan, vainglory. Mas magaling ka pa sa speaker. Meron instances na mas magaling ka sa speaker. Pero yung mga matatalinong tao, katulad ng mga sadhu, hindi yun. Minsan nga, ayaw na nila magsalita. Pero wala naman sila magawa kasi kailangan nila magsalita. Pero yung sasabihin nila, kayang-kayang intindihin ng high school. Lalo pa nag-demonstrate sila, mas madaling ito. Kaya kailangan may living master ka. May sadong buhay na kasama. Kasi kung wala kang sadong buhay na kasama,
Alam mo, hindi ka pa nag-mature sa learning mo. Batang-bata ka pa. Pilit ka sa hinog. Hinog sa pilit pala. May mga iba dyan na hinog sa pilit. Akala nila, age ng katawan. Para akala nila, sa dami ng nabasa mo. Kahit na yung master mo, pinagbawalan ka na huwag kang mag-take sa ganitong process. May mga tao dyan, matigas talaga yung ulo. Vainglorious. Makikita mo na the way sila magsalita. Nakakapal yung false ego ng mga ganong klaseng tao. Meron naman mga ibang tao na dahil tumanda na sila, parang inaccept na lang na baka matalino yung mga ganito. Pero hindi. Sa path ng spiritual science, hindi pa paramihan ng edad ng nabasang libro. Hindi. Ganun lang. O pa maraming palamuti sa katawan. May mga markings ka sa katawan. Alam mo. So, ito pala yung pinakwento natin. Ulitin ko. Sa divination art. Susi ito ng divination art. Kasi kung hindi mo nakuha, akala mo maraming nagtuturo dyan ng divination art. Pero yung mystical meaning ng divination art ng Vastu, Feng Shui, Tarot reading, astrology, lahat yan, kahit na sa druid na practice or shamanic practice, may common element yan. Na kung hindi mo nakuha, hindi mo ma-unlock yan. Kaya nga nagkakaintindihan yung mga sadhu kahit sa ang culture. So ngayon, dahil para madali sa atin, ginagamit natin yung scripture. Minsan sa Bhagavad Gita tayo makuha. May beneficio sa Quran. So ganun yun. So kung gusto nyo yung sinasabi ko rito, makita nyo yung kito, para makita nyo yung susi sa tarot. May nagtuturo ng tarot dyan, pero hindi nila alam yung way ng mga sadhu, way ng mga saints, way ng mga spiritual master, way ng mga guru, acharya, o mystic mentor na anong pinakaiba nila sa ibang nagtuturo ng Feng Shui, Vastu, Tarot, Astrology. Yung mga sadhu bukas yung third eye nila. Yung seal ng 666. Yung seal ng devil o ano man yung seal na yun. Na nasa forehead. Tinanggal na yan. Na naging na yan. Mark ng Holy Spirit or mark ng tongues of fire. Kaya ngayon iba, kahit na sa ibang religious script hindi naman kinakondem. Yung mga iba lang dun. Or mga, temple or churches. Hindi pa bukas yung third eye ng iba. Kaya makamundo pa rin yung ginagawa nila. Kasi kung bukas yung third eye nila, ititigil nila yung mga rituals nila. Dahil hindi bukas yung third eye, kailangan nilang mag-practice ng ritual ceremony. Ganon yun. Ganon ka simple lang. Kasi hindi mo kailangang pahirapan yung tao ng mga rules and regulations. Hindi kailangan. So, ganon yan. So, ang tawag sa ginagawa ng mga taong yan, karmic activity. Lahat ng ginagawa mo na related sa body, katawan, or kung ano man yan, basta related sa katawan, galing sa katawan, basta ginagawa ng katawan, karmic activity yan. Ganun yan. Kasi may fruit yan. So, kung yung seed galing sa katawan, yung fruit niya, katawan din. Katulad yan, may ginagawa kang activity, nagtatrabaho ka siguro, nagle-labor ka, o gumagawa ka ng church activity mo, karma yan. Ganun yun. So, ngayon, pupunta ka ng school, mag-aaral ka, may matalino ka, baka maging doktor ka later on. Yan ang tawag. So, yung mga mataong daming alam, Gyan tawag sa kanila. Ganun yan.
So, ang daming mga practices. Na mayroong tinatawag na yoga. Actually, according sa opinion ng mga scholars, yung unang ginawa ng commentary ni Vedavyasa, yung Vedanta Sutra, commentary yun sa Yoga Sutras. So, ang author ng Yoga Sutras, si Patanjali, or ang tawag sa kanya, Govinda Yogi. Hanggang sa later on na develop na. Vedanta Sutra yun. So, hindi yun nakuha ng iba. So, hanggang sa pumunta sa ibang kasulatan. So, ngayon, pag may ginagawa ka, magsasalita ka, siguro may binubuhat ka dyan, may tatrabaho ka, karmic work ang tawag dyan. Magre-reading ka dyan ng cards, maggagawa ka ng chart, karmic work yan. Yung pag-study mo niyan is Gyan work. Gyan ang tawag dyan. Pero ano pinakaiba pag nadugtungan siya ng yoga? Pag nadugtungan siya ng yoga, ibig sabihin, nakakonect sa soul yan. So, kung yung seed na nilagay, ginawa mo sa katawan, yung fruit niya sa katawan din. So, ngayon, doon papasok yung tinatawag na mag-rebirth ka. Dahil yung work mo sa katawan. So, paano siya maging karma yoga? So, ang yoga, dahil study yun ng soul, hindi yung ginagawa ng mga yogi. Yung ginagawa ng mga ibang yogi is yoga din yan, pero hasa yun. Yoga na pangkatawan. Yung sinasabi nating yoga dito is yung sa third eye na yoga, yung mas mataas. Kasi yung mga yoga nakikita natin dyan, mga mystic, hanggang sa third eye, labas ng third eye. Yung sinasabi natin na yoga is sa loob ng third eye. Paakyat pa. Hindi yun makakyat yung ibang napapractice ng yoga. So, pag karma yoga, yung seed na pinaplant mo, yung spirit, hindi mo ginagamit yung katawan. Ganon yan. So, mag-plant ka ng spirit, yung fruit niya sa spirit. Mag-plant ka sa katawan, yung fruit niya sa katawan. Yun yung hindi makita na distinction ng iba. So, lahat ng ginagawa mo, pag ginagamit mo yung 10 senses mo, yung 5 action senses, at saka yung 5 na knowledge acquiring senses, karma yoga yan. Nagsasalita ka, nakikita mo, naririnig yung tenga mo, natitikman mo, nahawakan mo, naamoy mo, karma yan. So, pag karma yoga, hindi mo gamit yung 10 senses. Spiritual senses yung gamit. Yun hindi makita ng iba. Akala ng iba, pag pumunta ka ng religious places, temple, or church na ginagawa ka, nag-worship ka dyan. Spiritual activity, hindi po spiritual activity yan, material activity yan. Karma yoga ang tawag dyan. Ngayon, pag mag-study ka ng religious writings, dyan yan. Tawag dyan. Kahit anong scripture dyan. Saka ka na mag-dyan ng yoga pag hindi ka gumagamit ng ng mind mo. Ganon yan. So, ang dhyana yoga is, ginagamit mo yung material mind mo sa pag-study. Magbabasa ka dyan ng libro, magsusulat ka, magdebate ka dyan. Dyan ang tawag yan. Pag dhyana yoga, hindi mo ginagamit yung mind mo. Wala ka nang ginagamit. Kasi dhyana yoga, nakakonect nyo sa soul. Walang material dyan. Yun ang hindi makita na distinction ng iba. Kala nila, pag nagbasa ka ng scripture, o ano man dyan, nag-recite ka ng prayer, o kung ano man dyan, dhyana yoga, yan ang tawag dyan. Kasi sa material world pa yan. Ang dhyana yoga, hindi ka gumagamit ng intelligence at saka ng mind. Walang gamit yan. Ganon yan. So, yun ang dhyana yoga at saka yung karma yoga. So, ngayon, nag-plant ka sa spirit, yung fruit ka spirit. Nag-acquire ka ng knowledge sa spirit, ang understanding ng spirit. Nag-plant ka sa material world. Ang fruit is sa material world.
Nag-acquire ka ng knowledge sa material world, including paper at inks na ginagamit mo. Ang knowledge mo sa material world. Kaya nga yung mga magagaling mag-quote ng verses dyan, mag-recite ng mga verses, prayer, nasa gyan na level, yan hindi yan gyan na yoga. Yun yung kinakondemn ng mga sado at saka yung mga right, mga sinasabi ng mga sinulat ng mga sado. Yan din yung karma yoga din. Yun yung kinakondemn din ng yung karma na yan, karmic court, yung kinakondemn ng sado, hindi yung karma yoga. So, hindi yun makuha ng iba. Kasi, hindi sila umangat sa material platform. Kaya nga yung teachings ng mga sado, tawag nila dyan, I am not this body. Huwag kang mag-acquire ng activity sa body. Huwag kang mag-acquire ng knowledge sa body. Dapat yung activity mo sa spirit, which hindi nakikita ng mata, hindi nahawakan ng kamay, hindi naririnig ng tenga. At saka yung knowledge mo is, hindi yung napupulot mo sa mga libro. Kasi yung sweet melody na tinatawag yan, yung divine melody, wala dyan sa papel, wala sa scripture, wala din sa bato, wala sa wood. Yun yung ina-open ko na dahan-dahan, yung sweet melody na yan, may divine sound. Yun yung, doon nakakonect yung karma yoga at saka yung jnana yoga. Ganon yun. Wala doon. So, ang tawag ng ima dyan is holy name or sacred name. Pero melody ang tawag natin dyan. Kasi, ano yan? Sa, ni Pythagoras, at saka ni Plato yata. Music of the sphere. So, melody ang tawag natin dyan. Hindi yung mga dyan, kung may mga kapangalan kayo, hindi kayo yung dito Ganon yan. So, yung word na ginagamit ng mga sado is melody. So, sige, i-adapt na lang natin kasi para masanay kayo, baka mabigla kayo sa mga word na ginagamit. Ang melody na yan, yung word na ginagamit sa Sanskrit is shabad or shabda. Or shabad actually yung ginagamit ng ibang shabad. So, akala ng iba, pag-translate nila is scripture, revealed scripture. Hindi po. Ang shabad po is melody. Spiritual melody. Hindi yun, or sweet melody. Tawag kasi once narinig mo yun, yung melody na yun, sarap na sarap ka dun. Ayaw mong tigilan, pakinggan. Ganon yan. So, ganon yan. So, nakuha nyo na. So, I hope so na nyo kasi pang high school to. Ang karma related sa katawan, I am this body. I am not this body yung iba. I am this body, yan yung soul or spirit. So, pag ginagawa mo sa katawan, karma, karmic activity. So, pag nag-acquire ka ng knowledge, engineering, sciences, physics, or religious studies, yan ang tawag. Once na inopen ng shadow, yung third eye mo, lumabas yung Holy Spirit or tongues of fire, saka mo ka makikonnect sa yoga. Ang tawag doon is sweet melody. Shabad ang tawag dyan. Ganun yun. So, hindi yun nakuha ng iba. Kaya nga nagtanong ako sa may tinanong, tricky question akong tinanong, pero siguro pakinggan nyo na lang sa previous talk. Ganon yan. So, ngayon, hindi ka makapasok sa federasyon ng mga marites na tungkol sa kay Godhead. Kasi, para lang yun sa mga taong na-sponsoran ng sado. Okay? So, ngayon, babalik tayo. I hope so clear na sa inyo ang distinction, ang pinagkaiba ng karma at saka karma yoga. Once na ginagamit mo yung katawan mo, galing sa katawan mo, katulad yan, anak mo galing sa katawan mo. Hard labor, nagtrabaho ka, galing din sa katawan mo yan. Kumanta ka, galing din sa katawan mo yan.
narinig mo galing sa katawan din yan, ha? Wala namang sound na hindi narinig. Hindi ka naman nakikinig ng mas mataas sa hearing level mo o mas mababa. Ha? Hindi ka makakita na mas mataas sa vision mo at sa kung mas mababa. Yung nakikita mo lang, yung ka-level mo lang. Ganon yun. So, yung karma ang tawag dyan. Hindi karma yoga. Akala ng iba, pag sumali ka sa isang religious organization or spiritual group, karma yoga, ganyan. Hindi. Dahil yan sa mga mababang pagkaintindi. Alam mo yung ang tawag nila dyan is double talk or double think. Iba yung sinasabi, iba yung pagkaintindi mo. Ganun. Minsan yung iba sinasadya talaga nila na maligaw ka kasi alam nila wala ring merit pag andyan ka. Mas mabuti doon ka sa iba. Yung ginagawa ng iba pero tayo hindi natin gagawin. We hope so na maintindihan. So, ganun yun. Dhyan at saka Jnana Yoga. Yung yoga na hatha at saka related doon, hindi yun ang yoga na sinasabi natin. Third eye ng yoga. Yung mataas. So, that's why, yung mga sadhu, isang tawag sa kanila is mga Rasika Bhaktas. Mataas na uri. Utama yun. Hindi yun third at saka second level. Yung second level, mahilig sa debate yun. I-probe nila yung nalalaman nila. Sila yung mga tinatawag na mga gyan na level. Yung third level, yung mga karmi na tawag. Mga religious na tao, pero materialistic. Pera. Minsan yung iba, sumasali sila sa mga religious organization. Napopromote sila. Or kung ano man dyan. O naging leader sila, pero materialistic. Kasi nakikita mo, pera yung, nag-accumulate lang pera, material yung in-accumulate nila. Alam mo yung may bahay ka na, hindi ka na dati. Hindi ka dati naglalakad. Hindi ka na dati kumakain ng austere na food. Ibig sabihin, dami mo ng servant, bossing ka na. Ganon yan. So, ngayon, papasok na tayo sa natin, pinag-aaralan. So, yung last natin is ituloy nyo yung yung freedom nyo. Walang freedom dito sa mundo. Tandaan nyo, walang freedom. Rebelliousness yung pinapakita. Naging rebelde tayo. Ang free na tao, hindi siya controlled ng katawan niya. I am not this body. Ang free na tao, nasa level siya ng spirit. So, yung hindrance mo ngayon, yung problema mo, is yung mind. So, kailangan may control ka, may mastery ka sa mind. Kaya nga, kailangan mag-training ka sa sadhu. Yung sadhu, na alam niya yung sweet melody. Kasi kung hindi niya yun, hindi pinasa sa kanya, katulad may mga master na alam ako, na pinapasa talaga nila yung melody na yan. Pero hindi pa ako nakamit ng local na sadhu na alam nila yung secret ng melody na yun. Ginagamit ko na yung word. Ayaw ko sana gamitin yung word na yun. Kailan kayong gamitin? Kasi kung gagamitin ko yung word na shabad, baka iba rin yung pagkaintindi niya. Baka sabihin yung scripture, hindi shabad. Isa yun sa authentic na source ng understanding ng truth. Yung isa pratyaksha, yung isa anuman. Tatlo yun. Pero yung pinaka-source is shabad. It's melody. Ganun yun. Kaya nga ang ginagamit, secret na teaching yung mga Pythagoreans at saka kay Plato is music of the sphere ang tawag nila. Pero yung ginagamit ng mga sadhu is melody. Ganun yan. Kasi para siyang music. Na parang hindi mo siya maintindihan. Sarap pakinggan. Okay.
So ngayon, i-work out nyo daw, mag-plant kayo ng seed. Kung hindi karma yoga, jnana yoga. Or devotional yoga or bhakti ang sabi nila. So yun yung sinasabi ng mga sadhu. Pero lahat yan, yung essence niya is bhakti dahil sa shabad yan o sa melody. Okay. So kailangan i-work out nyo. So ingatan nyo yung mga binigay sa iyo na seed. Itanim nyo at ingatan nyo hanggang sa lumaki siya. Maging puno. At saka lalabas yung fruit na yan, bunga. Yung bunga na yun is very sweet. So ngayon, so doon sa nakasabi sa sa Jan kasi nagsabi, nag-pray si Master Christ. Actually, ito yung prayer ng mga sadhu. Yung nakinig, nakarinig, at saka naniniwala sa message, sa sinasabi ng mga sadhu. Katulad ito, nire-relay ko yung sa message sa inyo. Na maniwala sila na yung mga sadhu yung pinadala. Mga avatars yun sila. Yung honor. Kasi ang problema natin, mahina yung self-esteem natin, victim mentality tayo. Parang feeling natin minsan kinakawawa. Kawawa ka naman. Nakakalungkot ang buhay mo. Kawawa ka palagi, ha? Inaapi ka na lang. Ganon yung victim mentality. So, ngayon, sabi ni Master Christ, siya yung sadhu, ibigay ko sa kanila yung glory, yung honor. Para maging isa. Kasi actually, nagkaroon ng bad habit yung isang tao, masamang ugali, demon, dahil sa nawalan siya ng honor. So, dapat ibalik yung honor niya. Ang tawag nila dyan is mababa yung self-esteem mo. Self-respect mo mababa. Pero ka mababang uri. So, maging isa na sila ngayon. Okay. So, ano yung niya? Point niya is pagmamahal. So, once na marinig nyo, mabigay sa inyo, yung melody na ito, mahalin nyo. Kasi yan, seed. Seed yan. Kung yung seed hindi mo iingatan, mamamatay. So, sa puso yan nilalagay yung seed na yan, yung sabad, yung melody na yan. Para mag-grow siya. Ganun yun. Yun yung sabi ng Master Christ. So, yung ginagawa ng mga sadhu, is umiikot yan sila sa kahit saan buong mundo, iba't ibang lugar. Supposed to be, lahat ng places may sadhu, pero hindi pa ako nakamit ng sadhu sa atin dito. Baka hindi ko lang namit pa. Okay. Kasi hindi naman kailangan mag-meet yung sadhu. So, ngayon, i-spread nila yung seed ng shabad na yan or melody na yan. Ipagkakalat nila. So, kung saang mang puso, mapupunta yung melody na yan, tutubo yan. Ganon yan. So, ito ngayon ang sabi sa 1 John. Yung testimony ngayon, yung witness, yung puso mo. Kung iningatan mo yung melody na yan sa puso mo, yun yung witness, yun yung proof na naka-receive ka talaga. So ngayon, once na ma-receive mo yan, magbukas yung third eye mo, bababa yung tongues of fire, yung gift ng Holy Spirit lalabas. Ganun. Kaya nga, ma-distinguish mo yung demonic at saka yung mga divine dahil sa testimony sa heart nila, yung melody na yan, yung shabad na tinatawag, music of the spheres ang tawag nila. Ganun yan. Pag nag-study ka ng tarot, makikita mo yan dyan. Pero minsan yung iba hindi nila nakikita. Magbasa ka ng chart, makikita mo yan dyan, pero yung iba hindi nila nakikita. Kaya nalilito sila lalo. Magpa-reading, sa cards, sa chart nila.
Ganun yan. Whether Chinese, lahat ng uri ng reading, andun yan dyan. So ngayon, isusulat ngayon yung melody na yan, yung sacred sound sa puso mo. Yun yung libro ngayon na susulatan. Ngayon, once na masulatan na yan, unti-unting mong maintindihan ngayon kasi doon na papasok yung Dhyana Yoga. So yung activity mo ngayon is doon na papasok yung Karma Yoga. Ganon yan. So ngayon, iba na, once na nagbasa ka na ngayon ng writings o nag-study ka ng worldly knowledge, iba na yung nakikita mo. Yung nakikita mo is yung Shabad na or ang sweet melody na yun. Yun na yung makikita mo. Hindi mo nakikita yung makamundo na ano, divine, yung vision mo. Ang tawag ng iba dyan, intuitional science. Hindi yun sa astral, hindi yun sa material world, sa spiritual world. So, tagos na tagos yung tingin mo. Once sa tiningnan mo, yung isang bagay, hindi yung world yung nakikita, material world yung nakikita mo. Kaya nga karal ng iba, yung karma is karma yoga, hindi. So, bumili ka ng gulay doon sa sa palengke, mag-prepare ka ng food, nag-offer ka ng food mo, karma yan. Iba yung karma yoga. Walang connection sa katawan yun. Yan natandaan nyo. Meat eater ka man, vegetarian ka, walang connection yun yung karma yoga. Kasi nakalimutan ng iba na we are not this body. Aham Brahmasmi. Spirit ka. Hindi po bumibili ng gulay sa palengke yung spirit. Hindi po nag-worship ng bato o kahoy yung spirit. Hindi po. Walang connection yung spirit doon. Kasi hindi niya nga, wala nga katawan. Okay. So ngayon, ito na tingnan mo. Sabi sa Matthew, maintindihan mo na ngayon, bakit sinabi na lahat ng buhok sa katawan mo nabilang. Nabilang ni God. Alam na yun. Ha? Alam ni God. Dahil siya yung Shabad. Siya yung sweet melody na sa puso mo. Alam na alam niya. Ha? Pati iniisip mo yung kalokohan na iniisip mo. Ano yung pinagagawa mo. Ha? In secret. Alam na alam niya. So ngayon, ito yung interesting kasi ang dami niyang ginagawa. So ngayon, ang ginagawa ng mga sado, magmamarites ngayon sila, meron na naman tayong bagong chika dito. Sarap. Ngayon, nasarap ka kasi yung seed na yan, hindi yan ma-compare sa level ng usapan ng mga tao. Masyadong siya, alam mo yung, ito bigyan kita ng comparison. Tansyahin mo lang, yung she basis ay sire dati matanda at saka bata. Tansyahin mo. Mga handsome tall and dark dyan ng mga guys. Tansyahin mo. Kung ikaw nakasubo ka na magkwitos, alam mo yung feeling, di ba? I-multiply mo yan ng 100 beses. Mababa lang yun na comparison. Ganon katindi yung effect ng Shabad sa'yo. Ibang klase yung yung feelingera. Yan yung feeling. So yung sweet melody na yan, once na ma-plant yung seed niya sa heart mo, ibang klase yan. Yung example dyan na feeling, tatayo yung balahibo mo. Hindi mo maintindihan. Hindi yung kwan ha, huwag yung, hindi yan ha. Description lang yun yung name na yon. Hindi naman talaga yun. Holy name ang tawag ng iba doon. Pero yung ginagamit ng mga sado is melody.
Ganon yun. Masarap yung feeling nun. So ngayon, kayo dyan na mahihilig kayo sa ritual, ceremony, o baka pag-worship sa kung ano-ano dyan, hindi po yan. Walang koneksyon sa ah, totoong spiritual practice. Material yung ginagawa niya. Pasensya na kayo ha. Hindi ko naman sinabing masama yung ginagawa niya. Sinasabi ko lang material. Material yan. Bato kasi at saka kahoy yung ano. Wala yung ganon. Gumagamit ka ng mantika, yung cotton. Wala yung ganon. Metal. Hindi po ganyan. Ganon yan. So ngayon, dito tayo. Once na magbasa ka na ngayon ng scripture, iba na yung nakikita mo. Kaya gaya ng sabi ko, yung story ng creation, wala pong kinreate ng mundo. Kasi si God, once na mag-create siya, of the same nature yan. Ganon yung nature ng kung material, kung spirit. Paano nangyari yung material world natin? Dahil yun kay Adam. Kasi si Adam, co-creator ang tawag sa kanya. So, may power si Adam na tinatawag na yung Shabbat or yung melody sa heart, sa third eye ni Adam, may power yan. So, ngayon dahil bumaba yung level niya, na-create ngayon yung material world. Kaya pumasok yung takot, galit, makamundong mga gusto natin. Lahat ng makamundo, lahat ng physical, yun, dahil yun sa co-created power ni Adam. Ganon yan. So, para hindi matrix ang tawag doon sa modern, or hologram. Hindi yun yung totoong mundo. Yung totoong mundo, yung sa Godhead. So, ngayon ang pinalaya si Adam. Alam mo yung suwail ka, palalayasin ka talaga. Hindi naman talaga. Hindi naman siya pinalayas. Kasi gusto niyang mabuhay sa mundo na gusto niya. Lumabas siya ngayon sa Garden of Eden. Sarap yung buhay sa Eden. So, yung buhay sa Garden of Eden, masarap yun. Kasi andun pa yung melody sa loob ng Garden of Eden. Yung Shabbat. Ngayon nung lumabas sila, nasara yung third eye nila. So ngayon, may nilagay na cherubim yata o seraphim yung nilagay sa gate ng Garden of Eden. May flaming sword siya na tinatawag. Seraphim yata yung flaming sword. Parang archangel yun. Hindi ko lang yung details. Hindi ka makapasok doon. Ibig sabihin, nasara yung third eye ni Adam at saka ni Eve. Kaya nga dami nilang kapalpakan. Tandaan nyo hindi kinasal si Adam at saka si Eve ni God. Ni Hashem. Kasi galing si Adam sa Godhead. Kay Hashem o kay Krishna. Anak niya. So ngayon gusto ni Adam mag-create ng sarili niyang mundo. Kinuha si Eve sa kay Adam. Ibig sabihin, it's either ang tawag natin kay Eve is twin sister niya, or sister, half sister, or anak niya, si Eve. Hindi sila, kung gawin mo yan ngayon sa modern times, ako baka mahirapan. Baka makulong ka. So, hindi sila pwedeng ikasal. Nagsama lang sila. Pero inaccept sila ni God. As couple. Kaya nga dati, at saka ngayon, fina-follow yung tradition na pwede mong maging partner yung pinsan mo mong buo, first cousin. Yun yung preference sa biblical times. Ang pinaka-ideal na partner mo is yung first cousin mo talaga. First, second, at saka third cousin mo. Pero binabawal na yun kasi gumawa ng law yung tao. Pinagbawal, fourth cousin lang pwede. Ganon yan. Pero dahil sa mas matalino naman yung tao sa Diyos, alam nyo naman. Yung nakuha yun
Kaya kahit anong law na ginagawa, kasi sabi ng paniniwala, bobo daw yung mga tao dati. Oo. Mga hindi sila matatalino. Kasi nung may mga shadow na nag-a-appear, nagpapakita, na ginaguide yung mga tao. Pero, kasi pag may shadow, ibig sabihin bobo din yung shadow. Ganon yun. Pasensya sa mga bobo dyan, hindi naman kaya yung So ngayon, kaya nga yung sabi doon, sa time ni Enoch, at saka ni Seth, tinawag yung pangalan ng Godhead, ni Hashem. Yung name ni Hashem na yun, yun yung Shabbat, yung melody na yun, yun yung pangalan niya. Sacred name yun. Yun yung sacred name na yun, yun yung sa noo ng high priest. Yung sacred name na yun. Ganon yan. So ngayon nakuha niya yung connection. So, yun yung story. Pag binasa nyo ulit, mag-iiba yung paningin nyo. Walang dogma yan dyan. Kasi hindi mo pwedeng gawa ng dogma yung spirit. Walang dogma yung spirit. Yung melody na yan, o Shabbat, walang dogma yan dyan. Kasi hindi naman mahawakan yan, hindi mo naman marinig ng tenga. Hindi mo pwedeng tikman, hindi mo pwedeng hawakan, hindi mo pwedeng amuyin, hindi mo pwedeng tingnan, busisiin. Kasi ano yan sa spirit yan. Kaya nga, once nagbukas yan siya, yun yung dala-dala ng ng Holy Spirit, yung Shabbat na yun, melody. Okay. So ngayon yung nature ng mga ng mga shadow, makikita mo sa sinulat sa Luke, is sila, maawain. So, ganito yan. Pag yung isang tao, nagsabi siya na representative siya ng Godhead, shadow, maawain yan. Tapos, yung katuruan niya is, madaling maintindihan. Dahil yung Shabbat or melody na yun, madali yun. Seed yan siya na madali siyang itanim pag yung puso mo is may forgiveness ka. Marunong kang magpatawad. Magiging fertile yung heart mo. So siya ngayon, siya yung mag-serve na parang puno. Ang tawag sa puno na yan, desire tree. Lahat ng hihingin mo sa buong buhay mo, hanggang sa mamatay ka, i-fulfill yun ng desire tree na gano'n yan. Kaya nagpasalamat tayo pag may mga shadow. Kaya kayo dyan, kung wala pa kayong na-meet na shadow, maghanap na kayo. Hanapin nyo yung shadow, hingi kayo ng guidance sa isang shadow. Kasi ako hingi din ako ng guidance sa shadow. Okay. So, once na hingi kayo ng guidance sa isang shadow, tuturuan niya kayo kung ang tama, matatanggalin yung pagiging demonic nyo. Kasi yung mga parents, tandaan nyo, yung mga parents na hindi bukas yung third eye nila, demons yung anak nila. Kung magkakaanak ka rin lang naman ng demon, buti pa hindi wala ka ng anak. Kasi masisira yung society pag demon yung anak mo. Ganun yun. So, dapat, before ka manganak, babae, lalaki, na-train kayo ng shadow, bukas yung third eye nyo. Kasi divine yung nature nyo. Once sa divine yung nature nyo, divine din yung anak nyo. Hindi pwedeng, baka maging mabait yung anak nyo. Baka maging pare yung anak ko. Baka maging religious. Wala pong baka-baka sa material world na to. Baka pag stick yung ginamit mo sa building mo, is tatayo yan. Hindi po pwedeng mangyari yan. Susunod ka ng rules ng engineering. Hindi pwede. So, walang baka-baka po. Baka maging baka yung labas mo. Ang dyan is exact po yung spiritual science. So, dapat yung magulang, lalaki at saka babae, bukas yung third eye nila, may under sila ng training ng spiritual master or shadow. Binigay sa kanila yung
shabad or melody na tinatawag, tinanim sa puso nila. Ganon yan. Once na hindi isa lang yung shadow, babae lang o lalaki, unequally yung kalahati. Maging saint yung anak, kalahati, maging demon siya ng kalahati. Ang daming mga stories niyan sa Puranas na kalahati yung ugali, demon, kalahati, divine. Delikado yung mga ganun, mas malala pa yung kaysa sa demon. So ngayon kayo, mga momshi, beses, ladies, na relative matanda at saka bata, at saka mga handsome, tall, and dark na mga guys dyan yung magaling mag-dribble at saka mas magaling mag-shoot. Dapat mag-take kayo ng guidance ng shadow. Kasi bago ka magkaanak, dapat may qualities ka ng shadow. Kasi yung i-attract mo na anak mo is yung divine nature niya. Saintly shadow, yun yung anak mo. Ideal yun. So kung ideal yung anak mo na lalaki, mag-guide din yung maayos yung babae. Kung ideal yung babae, ma-nurture niya yung maayos yung mga anak niya. Pag demon yung lalaki at saka demon yung babae, mahirap yun. Akala mo mabait, akala mo masayahin, akala mo matulungin. Maraming demon na ganun yung ugali. Pero ano mangyayari sa society? Sira. Dahil hindi nila nakikita kung ano yung katotohanan. Hindi nila nalalaman na masama yung ginagawa nilang iba. Ganun yun. Kaya mas better, minsan, hindi maiwasan, medyo may demonic na ugali yung babae. Pero mandatory talaga na yung lalaki, divine yung nature, yung shadow talaga siya. Kasi kahit na demonic yung babae, mag-guide siya ng maayos ng lalaki. Kasi yung head naman sa family, lalaki. Kung demon yung lalaki at saka divine yung babae, ay nako, mali talaga yun. Okay, acceptable pa yung demon yung babae, divine yung lalaki. Kasi sa influence ng lalaki, mag-guide niya yung mga anak nila. Wag lang spoil ng nanay na demonic yung ugali. So yun yung sinasabi natin blessed, mas mabuti pa yung wala kang anak kaysa sa may anak ka na demon. So bago ka, kaya nga sa Vedic culture, sa Maharlika na culture, dapat before manganak, yung pinaka-ideal talaga, before manganak yung couple, divine yung nature nila. Kasi may mga certain timing yan sa pagpantulad yan. Yung mga anak na yung mga babae na nabubuntis na divine yung nature nila, nag-engage sila sa kwento sa umaga, hindi sa gabi. Ay mahihilig pa naman tayo mag-motel, mag-hotel, gabi para hindi tayo makita. Alam mo yung ganun mga kakadate, or matutulog tayo, makipag-kwetos tayo. Hindi po ideal yan. Yung way po ng mga shadow, mag-kwetos sila sa umaga po. May influence ng kasi yung mga souls na divine, sa umaga po yan. Influence ng sun god po yan. Hindi po sila nag-engage ng kwento sa gabi. Natutulog lang po yan sila. Yung mga shadow. Mag-kwento sila sa umaga po. Hindi po sa gabi. Tapos, once na mag-engage sila sa kwaitos po, hindi yun frequent. May certain time yun sila na magkukwitos. Hindi po yan, parang practice ng basketball po. Hindi po. Of course, meron namang practice yan sa ibang tradisyon. Tantra yoga, pinapractice talaga yan. Pero hindi naglalabas ng semen yung lalaki. Pero hindi naman, yan, wala namang training yung iba. Kadalasan sa lalaki, wala namang training yan. Yung iba pa, sabi nga ng ibang babae, nako, that place lang, lumabas agad. Ganun. Walang ganun, kasi kulang ng training. Parang mga batang maliit. Walang discipline actually sa sarili. Kulang. Pero hindi yan tatanggapin ng isang taong kulang sa discipline. Kulang sa kalaman. Pag sinabi mo yan, sabi niya sa'yo, mas matanda pa kaya ako sa'yo, mas marami akong alam. Ayan, ang galing. Pero yung talagang tao, may discipline, iba yun. Kaya yung mga shadow,
sila yung nag-guide sa community. Guro minsan ang tawag sa kanila kasi dami na silang ginaguide. Mystic mentor or spiritual master. Acharya. Ganon yan. Hindi po mahilig sa sa ganon yung mga sado. Yung pag-engage sa coitus. Hindi po sila mahilig sa ganon. Nag-engage lang po yan sila once na alam nila na yung isang soul bababa. May soul po kasi na bumababa sa lupa para may purpose siya. May pinapagawa sa kanya. So ngayon, mag-engage sa coitus yung dalawang sado. Lalabas yung soul na yon, may purpose siya sa buhay niya na may gagawin siya. Kaya nga katulad ni Master Christ, yung mga prophets, sila yung mga product na mga sado, mga saintly na tao na lumabas sa mundo. Pag tingnan mo yung mga demons, mahiling mag-intriga, lalo na sa politika na ako, hindi naman pangit sa ng politika, kailang may mga demonic yung ugali. Kaya wala kang magawa talaga. Mahilig sa chismis, mahilig sa intriga. Alam mo, ang galing-galing, kulang naman sa nalalaman. Alam mo yung ganon? Oo. Alam mo, parang kung sino yung magagaling. Pero, sige lang. Ganon naman talaga yung mundo. So, ganon yan. So, kaya tayo, yung mga anak niyo, mga mamshi, beches, ladies, na red, at yun sa bata, mga nansabtol and dark ng mga guys yan, ipatrain nyo na maayos sa isang sado. Kasi once na babae yung anak mo, at saka na involved yan sa isang demonic na tao, walang guidance na makakuha yung anak mo. Parang pusa at saka aso yung mga anak mo. Walang direksyon yun. Mag-accumulate lang yan ng pera, kakain, matutulog. Alam mo yung ganon, mamamatay. Walang direksyon yun. Baka kunwari magtitimba, hindi rin nagbabago yung ugali. Alam mo yung banal na aso, santong kabayo. Alam mo yung ganon. Bisyo yung pinagagawa. Nagda-drugs. Ganon yun. Hindi ako galit Ganon lang talaga kasi gusto kong i-emphasize. Walang kwenta yung mga ganong klaseng buhay. So, kung kayo may anak na babae, mag-isip-isip na kayo. Pag dumating yun sa tamang edad, sasabihin niya sa'yo, sa tamang edad na yan, may talino na yan. Wala namang alam kahit na konti. Hindi nga makadisiplina sa sarili. Ganun yan. Buti sana kung gagawa ka ng kasalanan, alam mo yung pinagagawa mong kasalanan. Hindi mo naman alam yung pinagagawa mong kasalanan. So ngayon, kung may anak ang lalaki, mas mabigat. Kasi yung lalaki, yung magdadala ng pamilya niya, kung full pa naman sa spiritual life niya, paano yan? Ano ituturo niya sa wife niya? Wala siyang may tuturo. Sabi niya sa wife niya, sige, kumain ka din ng masarap na pagkain, bili ka ng magandang damit, patayuan kita ng magandang bahay, okay? Makipag-date ka sa mga girlfriends mo dyan, punta kayo ng beach, maliligo kayo, magpipiknik tayo. Alam ganon, gusto mo mag-aral? Sige, mabakasyon sa ibang country. Yun lang yung buhay na paikot-ikot lang, matulog, kumain. Wala, hindi nila alam yung direksyon ng buhay, mamamatay na lang yan, hindi nila alam kung ano yung purpose ng buhay nila. Pera lang palagi. So, ganon yung mangyayari. So, yun yung buhay ng mga demons. Pasensya sa mga demons yan Hindi ka naman kayo ino-offend. Yung mga tao lang gusto lang magmukhang demon. Ganun yung demonic. So, delikado yung mga ganong klaseng tao. So, pero maawain yung mga sado. Yung mga sado maawain. Nasa mag-appear sila, tinatapon nila yung shabad na yan or melody na yan. Itatapon nila yan. Kung kaninong puso yan mahuhulog. I-plant yung fertile na seed na yan, magbubunga. Sila yung mga taong magkaroon ng freedom or liberation. Kasi actually, yung buhay dito sa mundo, parang kang preso sa kulungan. Hindi ka free. Ulitin ko sinabi ko, carrot and stick. Pinapatikim ka lang, tapos babanatan ka sa bandang huli. Bigyan ka ng friends dyan na masayahin, mapagbigay, mamamatay din sa bandang huli, o baka traidorin ka rin.
bigyan ka ng mga, baka bigyan ka ng syota dyan, o wife na maganda, mawawala din sa'yo yan, tatanda din yan. Or husband mo, may materialist, kaya halos half na ng population natin separated or divorced. Kasi dahil hindi misguided yung babae at saka lalaki. Ganun yan. Kaya nga tingnan mo yung mga tao, mga richest man in the world, sira yung pamilya nila. Kasi ibang klase yung buhay. Hindi makatiis din yung babae, yung lalaki, hindi rin makatiis, walang patience. Alam mo ganun. Pero ganun talaga yung buhay. Buhay ng mga demons, ganun talaga. Kaya may isang path yung mga yung mga sado. Once na tatanda na yung yung couple, babae, lalaki, in-encourage sila ng mga sado na mag-take sila ng retired na life or renounced na life. Iwanan nyo na yung makamundo nyong buhay. Yung syabad na yan, yung melody, i-develop nyo na sa puso nyo. Kasi pag namatay kayo na wala yan, baka mapunta kayo ng impyerno. Masaya kaya doon. Ha? Lahat ng thrill andun sa impyerno. So ngayon makakalimutan mo rin yung problema mo kasi may inuman, may kainan, magagandang babae, naku lahat-lahat na yung gusto mo doon. So ngayon, bago ka mamatay, huwag mo na sayangin yung buhay mo. Kasi ang daming nasasayang na buhay. Kaya ngayon ibabago sila namatay, grabe yung pagsisisi nila. Bakit ganito? Hindi ko nagawa yung ganito. So, bago ka magsisi, sana huwag kang mabangga ng sasakyan. Huwag naman. Huwag kang madisgrasya, mamatay ka agad. May silbi pa yung buhay mo. Kasi ganito yan. Ito yung sabi ng mga sado. Once na na-meet mo yung sado, dito Master Goro Acharya, Mystic Mentor, binigay niya sa'yo yung sabad, yung melody na yan, bura agad yung karma mo. Sa buong buhay mo, bura agad. Pero loko-loko minsan tayo, gagawa tayo ng kasalanan. Wala nang ganun. Gagawa ka na naman ng karma. So after na ma-receive mo yung sabad na yan, or melody na yan, i-train ka na yan ng guro na paano mo ingatan yung tanim na yan. Yung general word natin na ginagamit is common word, is love. Pero sabad yan, melody ang tawag ka. Ganun yan. So ngayon, pag iningatan mo yan at pinalaki, aabot yan sa spiritual world. Ganun yan. So dahil bura na yung karma mo, ibig sabihin, kung saan namatay ka, spiritual world yung patutunguhan. Wala ka nang ibang pupuntahan, hindi ka pupunta ng kung saan-saan ka. Ganun yun. So mga mamsi, beses, ladies and right, at yung matanda at saka bata, I hope sa naintindihan nyo. Nagiging demon yung isang tao dahil sa karmic activity niya, dahil wala siyang guidance. Dahil din sa magulang na walang guidance ng sabi, wala silang sabad or melody. Ganun yun. So, kaya ngayon, hindi ko sana gamitin yung word, kaya lang, hindi rin kaya lang sabihin, minsan na pipilitan ka dahil, alam mo minsan, parang tinutulak ka. Sige na, sabihin mo na, sige, sabihin ko na, ganun yun. So, ingatan nyo. Kasi yung melody na yan, parang pearl yan, perlas, huwag yung itapon. Huwag yung pabayaan. Ang tawag yan is parang diamond. Huwag nyo basta-basta bitawan kahit kanino. Huwag nyo ibigay. Huwag nyo ibigay sa baboy. Huwag nyo ibigay sa aso. Itago nyo ng maayos. Kasi walang bagay sa mundo na equivalent sa shabad na yun. Sa melody na yun. Wala siyang equivalent sa mundo na to. Kaya nga, salamat sa sado. Na once na ibigay nyo sa'yo, magbukas yung third eye mo, yung Holy Spirit bababa. Okay, thank you sa time nyo. I hope so may napulot kayo. Mga handsome, tall, and dark dyan, mga guys. Sa mga girls na maputi, mga si Bessie Ladies and Red, mga kabata.
Yung mga galing mag-dribble yan, shoot ng shoot lang. Yan, ito. So, ganun sinasabi ko, mabigat yung duty ng magulang. Lalo na yung lalaki. Thank you sa time nyo, sa nasusunod, at dadagdagan pa natin. Bye-bye.